Paano? Hello and welcome back again to my vlog. Ayan. So, this time, dadalhin ko kayo sa Macau and Hong Kong. So, bali, itong video na to ay halo-halo na. Kasi, nung nasend ko sa aking editor ay hindi siya sunod-sunod. But anyways, panoorin natin ang magagandang mga video na nandito sa vlog na ito. Ito nga pala ang Parisian Macau. Dito kami nag-check-in ni Warren for 5 days. So, napakalaki ng hotel na ito sa Macau and very grandiosa at napakaganda. Sa labas ka makikita ninyo yung Eiffel Tower kapag sa gabi nakailaw siya. Ang ganda. So, ayan ang lobby. 3 o'clock na yan ng hapon. So, ang check-in ay 3 o'clock in the afternoon. And ang check-out naman ay 12 p.m. Yan. So, yan o. Napakaganda ng lobby nila. So, mamamangha ka talaga. And mamaya itutour ko kayo sa room namin. Dahil malaki yung room na nakuha namin. So, mag-Christmas na. At marami ng tao dito sa Macau. Actually, ang vlog na ito ay Macau and Hong Kong. Halo-halo na yung ano. So, mamaya pag may nakita ko na Hong Kong, sasabihin ko pa sa inyo na nasa Hong Kong yan. And pag sa Macau naman, sasabihin ko sa inyo ng Macau. Yan, no? So, ayan yung sa gitna ng hotel. Yung entrance niya. So, talagang sobrang laki at namamangha ka. So, ayan, sa Macau naman, pagdating niyo doon, may mga libreng shuttle bus ang mga hotel dito. So, dahil naka-check-in nga kami sa Parisian, so, tinignan namin hinanap namin yung bus, yung shuttle bus ng Parisian para dadalhin na lang nila kayo doon sa hotel. Walang bayad ko at libre. So, balik na ulit tayo dito sa may pinuntahan namin museum. Ay sa Macau. Ito sa Senado Square. Sa Macau pa rin ito. So makikita niyo ang mga architecture dito ay Portuguese. European inspired kasi ang Macau ay nag-under ng Portuguese. Naging colony sila ng Portugal for so many years. Kung tayo ay Spanish, ang Macau naman ay Portuguese. So ito sa Wynn Casino Hotel, meron silang libreng pasakay ng cable car. Yan, libre yan. Kaya pag nasa Macau kayo, maraming mga activities na libre. Like this one, magagawa nyo ito at ma-avail ninyo ng libre lang. And napakaganda at very excited ako sa pagsakay sa cable car na ito. So, dalawa kami doon sa cable car na yan. Iikutin niya yung buong facilities ng hotel. Yan. So, kita-kita niyo yung magagandang fountain. Para siyang attached o pakada dito sa atin. Wala nga lang cable car ang pakada. Pero more or less parang the same vibe pag nandito kayo. Pag-enjoy ang mga kids and pati ng mga senior pagdapunta dito sa Macau. So this one ay yan naman sa another hotel ito sa Grand, MGM Grand naman ito. So napakaganda rin ng Grand na ang hotel. At syempre yan, sinanay nating maglaro. So yan, konti lang yung bigay, parang magkano lang yun, $200 lang naman yan. And naubos din naman pagka ano. Yan, $200 yung binigay niya dyan na panalunan ko. So, tuwa kami sa ito. Ayan, meron na tayo pang lunch. So, ito naman is another hotel which is the Londonair. Yan, isa rin po sa mga napakagandang hotel dito sa Macau.
sa London Air, hindi makikita yung famous na Gordon Ramsay restaurant, which pupuntahan namin mamaya. So eto naman na, ay papunta kami ng Hong Kong. Sumakay kami ng bus dito. Ito yung tinatawag na Hong Kong Zhuhai Macau Bridge. Mahaba itong bridge na to. Pero nagkukonek ito sa Zhuhai, China and Hong Kong para maging mabilis ang travel time. So you don't need to have the ferry na. Pwede na yung bus na yon, makakarating kayo kaagad sa Hong Kong. So this time, ayan, saan na ito? Kung makita yan, nasa MTR na kami. Sasakay na ng MTR trains. Yan, sa subway na. So, ayan, lakad pa rin tayo. Tingnan natin kung anong magandang puntahin dito. So, eto naman, ayan, balik mako tayo. Sa MGM pa rin to sa labas. So, naglalakad kami dyan. Ito yung pagkagaling namin sa Win Hotel, galing sa Senado. Ginabi na kami. So, dumaan kami sa MGM. Kasi, ang mga hotel naman dito is, medyo magkakalapit lang. And then, lalakad ka lang sa Kotay Street. And then, makikita mo na yung mga hotels dyan. Ayan, yung Dreams. And of course, ayan yung hotel namin na napakaganda, ang Parisian Hotels. So, very exciting kami nung nakapunta kami dyan dahil ginamit lahat namin mga facilities, pati yung sa swimming pool. Ang sarap ng breakfast. And medyo malamig na. Kasi nga, magpapasko na and ayan. Pag sa gabi, makikita niyo lahat mga buildings dito sa Macau. Naka-open ang mga ilaw nila at saka mga So, naggagandahan ng mga ilaw ng mga buildings dito. Pero syempre, namangha kami doon sa Eiffel Tower. So, ayan yung room namin, 8163. Itutur ko kayo ngayon dito sa loob ng aming room dito sa Parisian Hotel. So, syempre, luxury hotel ito. Level niya yung mga kagaya ng kada dito sa atin sa Pilipinas. So medyo expensive yung rate nito. Pero hindi naman kayo magsisisi kasi napakaganda talaga ng facilities niya. Yung ambience niya is nakaka-relax pag naman kayo sa loob ng hotel kasi ang daming mga amenities na yung pwedeng gawin. And of course, pag kinignan mo yung sa view sa labas, ayan mamamangha ka dahil ang ganda ng view. Makikita mo yung Kotay Street at makikita mo yung mga iba't ibang hotel na malapit din sa amin. Kagaya ng The Londoner, The Venetian, and yung isa pa na may maganda pa din nakatabi kami, nakalimutan ko yung pangalan. Yan. So, gabi na yan, kaya pahinga muna kami dito sa room. Dahil maghapon kaming lumabas. So, yan. Ang hallway ng Parisian. So, ayan, baba kami. Morning na yan at kami ay pupunta sa swimming pool. Yan. Pero at least matry namin yung pool ng Parisian at napakalaki niya. Although napakalamig, pero kaya naman kasi medyo mainit yung tubig. Kaya yan, marami rin namang naliligo, lalo yung mga bata nag-enjoy sila kasi meron dyan pool for the kids and meron din naman sa mga young at heart. Actually, hindi nila kami naligo ni dyan. Inabilang namin yung namin dyan kasi meron may bibigay sa amin na wine. So sabi ko, doon na lang natin i-avail sa pool, doon na tayo mag-wine kasi meron silang mga binigay na wine and may nuts and kasama na yon pag nag-check-in ka, libre yun.
sayang naman para makapag-picture din dito sa loob at labas ng Parisian, inabail na namin yan. Actually, by 12 o'clock mag-check out na kami dyan kasi meron kaming flight sa gabi. Pero since gabi pa yung aming flight, mamaya after mag-check out kami dyan sa may Parisian, mga 12 o'clock mag-check out kami, ang iwan namin ng mga bagahe namin sa concierge, mag-iikot kami, mag-lunch kami dyan sa may Cottage Street. And naisip namin siguro mas maganda kung magla-lunch kami sa may Gordon Ramsay. Syempre, naman tayo, kabulos tayo sa araw na to kasi uuwi na tayo Kasi yung mga ibang days namin dyan, breakfast lang, tapos kakain kami sa labas, sa mga, minsan sa convenience store lang, kasi may mga 7-Eleven din dyan tsaka Lawson. So doon bibili kami para makatipid. But this time, ayan, naglalakad na kami, nakas-check out na kami dyan So lalabas na kami, pupunta muna kami ng Londoner. Ayan, ito ang loob ng Londoner. Hanapin natin yung Gordon Ramsay para naman makakain tayo ng steak at fish and chips. Actually, favorite ko ang Gordon Ramsay fish and chips. So nakakain na ako saan ba ito? Nakakain na ako yung unang kain ko noon ay sa may Florida. Yan, Gordon Ramsay. And ang kinain ko ay fish and chips pa rin. So masarap ang fish and chips nila kasi halibut yun And if that I'm mistaken, kung hindi halibut ay Baramundi, para siyang lapu-lapu. Ayan. So ayan na ayan na yung Gordon Ramsay. Ayan. Very pricey nga lang, kaya lang we have to try it since nandito na tayo sa Macau, so why not, diba? And nga pala, nakakain na rin kami dito sa Gordon Ramsay, dito sa may Newport area dito sa Pilipinas. And so far, pareho din naman ang service at pareho din naman ng mga menu nila. So yun nga lang, dahil nga nakakain na ako ng fish and chips sa Florida and dito nga sa may Newport, para magkaiba yung isda na ginagamit nila. Parang lapo-lapo piling dito sa Pilipinas, whereas doon sa may isang branch nila sa Florida is halibut or cod. Pero pareho namang masarap. And the price is very affordable din naman. Ayan. Let's watch. Sa loob na yan ng Gordon Ramsay restaurant. Ang nag-serve sa amin ay Pinay. Kaya binigyan niya kami kagad ng appetizer. Sarap ng appetizer na binigay niya, and then yung bread na may butter and olive oil. Sarap. So bago ko i-serve yung mga entree ninyo at saka yung lunch ninyo, binigyan muna nila kami ng bread na may kasamang butter, garlic butter, and olive oil. So ayan, very pleasant ang mga ayan na Pilipina. Sila yung mga nagsiserve sa amin dito sa restaurant sa Gordon Ramsay, and very accommodating sila at magagalang talaga. You get what you paid for na ika nga. So yan, si ate. Nagkikwento ko taga sa Pilipinas. Sabi niya, yan yung kinikwento niya nga na may branch na sa Pilipinas. And i-try din daw natin.
So ayan yung Big Ben sa labas ng The Londoner. Replica siya ng Big Ben sa My London sa United Kingdom. So parang kuwang-kuha nila yung design at architecture ng Big Ben. Kaya akala mo nga pag nasa labas ka ng Londoner ay nasa London ka talaga. So ang galing talaga ng architecture. Mamamangha ka talaga pag nasa Macau ka. So ayan, lakad-lakad pa uli. Anong hotel naman to? Isang casino pa rin ito sa may bandang ito yung nilakad namin ng mahaba, Wynn Hotel. Kasi galing kami yan sa Senado. So sabi ko, sige lakarin natin yung hanggang sa Wynn Hotel para makita natin yung building na yan. So maganda naman yung hotel. Actually, yung mga casino dito sa Macau, parang mas maganda pa kaysa sa casino sa Las Vegas. Yan. Mas maganda yung architecture nila compared sa mga casino sa Las Vegas. Yan. Kaya tara, pasyal-pasyal lang tayo and ikutin natin ang so ayan, nasa loob uli kami ng Parisian, balik sa hotel. Kukunin na ata namin dyan yung bagahe namin kasi iniwan namin yung mga bagahe namin sa concierge. Yun ang maganda dyan pag naka-check-in ka at para wala ka namang daladalang mga maleta habang kayo ay nagpapasyal, pwedeng iwanan ang mga gamit sa concierge. Yan. At yun ay kasama sa service nila at hindi kayo sisingilin. Para at least naman, for your flight sa gabi, makaikot-ikot naman. Yan. So yan, lumang na yun, casino. Malapit sa Senado. Grand Lisboa. Yan, isa yan sa mga original casino dito sa Macau. Ayan, yung mga bus na libre. So, eto, yung kaninang umpisa ay yung alam niyo naman na ang Macau dito ginagawa na ang Grand Prix. Yan, may Grand Prix. So, meron silang museum for the Grand Prix. So, trinayan namin ni Warren, pumasok kami sa loob. And may bayad siya. Pero, konti lang ang laman. Affordable naman siya. And nag-enjoy naman si Warren dun sa mga sasakyan na pwede mong gamitin at i-try. So, para ka rin namang nagpapatakbo talaga ng mga kotse at motor. So, ayan na yung famous na church dito sa Macau. Yan yung old church ng Macau. And ito yung very famous na daan pababa kung saan ang daming pretties. So, bago ka matapos dyan sa na yan, kalsada na yan, busog ka na. Naku, pasensya na, bumalik uli dun sa kabilang kaninang museum. Ito naman, ang tinatry ni Juan na yung Ferrari car. So, napakabilis niyan. Ang maganda lang dyan, na-experience mo yung sobrang bilis na pagpapatakbo pero hindi ka mababangka kasi lang siya. Yan, nabangga siya. Tinay niya yung mabilis na mabilis. And isang malaking event dito sa Macau ang Grand Prix, kaya maraming nagpupunta dito pag yung event na yan ay gaganapin dito sa Macau. Yan, ang daming saradang kalsada pag yan ay gagawin dito sa Macau.
Actually, bibigyan ka nila ng copy eh. So, pag trinay mo yan, may mga video at pictures na ibibigay sa'yo. Yun nga lang, bibilhin mo rin. So, ito, pakita ko ulit yung napakahabang tulay ng Hong Kong Zhuhai Macau Bridge. Napakahaba talaga yun. Tulay na yan. Pero isa yan sa pinakamabilis na paraan para makatawid from Hong Kong to Macau. Unlike before, ang paraan lang ay yung ferry na mag-aantay ka every hour, every 30 minutes alis. Pero eto, sa bus ride, sa mura na, mabilis lang. Parang mga 30 minutes lang, nandun na sa kabila. And walang traffic kasi nga, walang masyadong ginagamit pa ng tulay na yan. Bali, ang gagawin ninyo pag sumakay kayo sa Macau, yan, bababa kayo sa Sunny Station yan. So ayan papakita ko naman yung kaganapan sa Hong Kong. So ayan, nasa Victoria Harbor na kami. Yan. Dito sa Tsim Sha Tsui at kitang-kita mo yung mga building sa harap ng Victoria Harbor. Ang daming tao dito, lalo na sa gabi. Sana antayin namin yung gabi para makapanood ng light show. Kasi sa gabi meron light show na pwedeng panoorin. Kasi yung mga building, may mga ilaw na magaganda. Pag gabi pinalalabas yung pero we have to go back to Macau. Kasi nga we have to catch our flight ng alas 12 ng gabi. So mga 6 o'clock lang yan. After yan, babalik na kami ng Macau para hindi naman kami malate doon sa aming flight back. Going back to Macau. So ayan ulit. Balik ulit tayo sa museum. Kasi na namang i-ride ang tinatry ni Warren. Siya lang ang nag-try, hindi ako nag-try. Takot akong mabangga. And nung pumasok kami dyan, walang pila at walang masyadong mga tao. Kaya halos lahat ng mga yung mga ayan ay nataray ni Warren at sinubukan niya. Yun ang maganda pag walang masyadong mga tao. Ayan. So here we are again in yan, sa may Hong Kong pa rin ito. Hindi yan. Sa may pa rin yan. Ayan. Bago kami umalis yan, medyo paggabi na. Kasi nag one day tour lang naman kasi kami dyan sa Hong Kong. Parang side trip lang namin yun kasi ang base namin ay sa Macau. So, nung medyo nagdilim-dilim yan, kumain lang kami. Actually, hindi kami kumain sa restaurant eh. Alam mo ba, bumili lang kami sa mga ng bento, sa 7-Eleven. So, marami naman mga pagkain. So, dinala namin dyan sa may mga upuan naman dyan. Nagpo kami dyan na kami kumain. And after namin kumain dyan, sumakay na rin kami pumunta na kami sa MTR, which is sa Tsim Sha Tsui, malapit lang naman dyan, para dumiretso na kami sa Sunny Bay. Kasi doon sa Sunny Bay, doon naman kayo sasakay ng bus papuntang Macau. So all in all, almost 1 hour may get ang travel ninyo pabalik ng Macau. So hindi naman masyadong malaga. So this one ay yan, sa cable car ng Minotel yan. Yan, date na natin na i-post. Yan, kasi nga hindi sabay-sabay ang pag-post namin. Nung sinend ko sa aking editor ay iba-iba sequencing. So bear with me. I-explain ko na lang sa inyo as it goes out habang napapanood niyo kung saan ito. Yan. So eto, ayan, nandun na kami sa may Wan Chai naman. Wan Chai area na yan. Papunta ng Causeway Bay. Yan.
Diyan natin makikita yung yung double decker na trinay namin yung double decker na yan. Sumakay din kami diyan. And ayan, since paggaling na kami ng Hong Kong, dumaan na kami sa Sunny Bay. Ang Sunny Bay, doon yung makikita ang Hong Kong Disneyland. Pero hindi kami umasok na dyan. Since dyan naman ang baba namin sa Sunny Bay, dyan din naman yung Hong Kong Disneyland. So dumaan muna kami nagpa-picture bago kami bumalik at sumakay ng bus yan papunta ng Macau again at babalik dito sa aming hotel, which is the Parisian yan, para kunin yung aming mga bagahe. Naka-video na naman. Yan, so ipakita ko na lang yung mga ibang kaganapan dito. Yan, yung breakfast na pagkasarap-sarap. Yan. Ay, hindi pala. Ito pala ay yung fish and chips at saka yung steak. Sa loob nga pala ito ng Gordon Ramsay. Yan. Late na naipakita. So, while it's hot, sarap niyan. Kainin natin habang mainit and very yummy. So, all in all, mag-enjoy kami sa aming trip from to Macau and 5-day stay in Macau and Hong Kong, and nag-enjoy naman at halos lahat naman ay napuntahan namin. Yan sa Lantau Island naman yan. Ito yung nandyan yung Big Buddha. Yan, sa Nong Pin. May cable car din dyan papunta, pero we opted to use the bus para mas mura. Hindi na kami nag-cable car dyan. And hindi na nakumakit sa taas kasi napapagod ako. Siwain na nakumakit sa Big Buddha. Double-decker bus, kaya ang ganda ng view na nakikita namin. Yan sa loob ng MRT. Yan. Okay. Yan. Yan yung so eto ulit yung sa cable na ulit na tata na ipakita na ito kanina. And yan sa Londoner, yan yung London bus. So, actually banggitin ko lang yung classmate ko ng high school noong 1981, ayan, anong year, no? Nagkita kami at nagkagulutan kami. Naglalakad dito sila dito sa Londoner din. So, yan. Talaga rin ang napakalit ng mundo, no? Imagine, dito kami nagkita sa Macau. Nagulat nga siya eh. Nagkasalubong kami. Actually, siyang nakakita sa amin kasi nagpapapicture kami ni Warren. Nilapitan niya ako. Kasi hindi nga siya daw sure kung ako yon. And then, nagkagulutan kami. Ano siya, Hong Kong resident. Yan. Isa siyang flight attendant ng Cathay Pacific. Yan.
Kamsat 3 ito. Papunta ng MRT station. Yan, lalakarin mo lang yan para sasabi. Well, anyway, I hope you enjoy my trip to Macau and Hong Kong. And thanks for watching, guys. And I'll see you again on my next vlog. Bye!